Hello everyone! In today's video, samahan niyo akong mamili ng mga damit ni Baby Aina after niyang magpo-vaccine. Ngayon kasi ang schedule niya ng pang-apat niyang vaccine which is BCG. At malapit lang po ito sa bahay namin kaya kinarga ko na lang si Baby Aina. Nung after ng vaccine niya, iyak na iyak nga si Baby nung araw na yan. Nung nakalabas na kami sa clinic, bumunta na kami sa Nishimatsuya. Mura kasi mga bilihin ng mga pambata dito. At nung pagpasok namin, binilihan muna namin siya ng mga laruan. Ang daming laruan kaya nahirapan kami pumili ng asawa ko. Tinignan namin kung pang ilang buwan. At yung asawa ko, hinayaan ko na lang din siyang mamili. At pinapakita pa niya kay Baby Aina kung gusto ba niya yung toy. First time pa naman namin mamili ng asawa ko ng mga toys na pang girl. At itong nakuha ko ay pwede siyang ilagay sa stroller para pag gumala kami, diba may laruan si Baby? May nakita siya yung pang-ipit kaso mas gusto ko yung kanina. At ayan, may nakita na naman siya. Sabi ko pang 3 months siya. Kaya sabi ko sa kanya ito na lang kasi from 6 months siya. Sabi niya gusto niya din daw yan kasi tumutunog pag hinawakan. Kaya kinuha na rin namin. At sabi pa ng asawa ko, ano pang gusto mong mga toys? Sabi ko ang dami na nito. Tapos may nakita siyang dog, sabi niya ang cute daw. Sabi ko hindi pa pwede yan kay Baby Aina. Gusto niya kasi ang cute daw. Yung asawa ko dog lover kasi to, tsaka may aso siya noon, namatay na. At dito naman sa gilid may nakita ko mga books, kaya kinuha ko na rin to. Ang cute kasi. Ang daming magagandang books na pang baby, kaya tinignan ko yung mga loob nila. At yung isa yung napili ko. Itong isa is ampaman at yung isa naman pula kasi nakaka-attract sa mata ng baby. Pero nagustuhan ko tong unang pinili ko. And bumili na rin kami ng diaper ni baby at yung gatas niya. May nakita nga yung asawa ko, sabi ko meron na niyan si baby, yung binigay ng kaibigan ko, pwede na yon. At may nakita rin akong pang drums ni baby. Sabi ko sa susunod na lang natin yan bilhin. At itong pants na nakita ko, ang cute ng design kaya kinuha ko na yung dalawa. And sabi ko sa asawa ko, gusto ko yung dress para kay Baby Aina kaya naghanap kami at may nakita kami, ang cute. Kinuha ko na siya at bago pala kami pumili ng mga damit, nagtanong muna kami sa staff kung anong size yung pwede kay Baby Aina. At ito may nakita kaming dress, sabi ng asawa ko ayoko niyan, ito daw cute kaya kinuha na rin namin at may nakita rin akong short, ang cute kaya kinuha ko na rin. Nakakatuwa naman mamili ng damit yung asawa ko, pag ayaw niya talaga. Titingnan niya kung anong bagay kay Baby Aina. At ito naman may nakita ko, ang cute kasi ng kulay kaya kinuha ko na rin. Yung asawa ko may nakita yatang magandang damit doon. Sabi ko maganda siya kaso maliit ang size kaya wag na lang. Sabi ko sa kanya gusto ko tong kunin na damit kasi tag-init ngayon, mas okay na yung medyo maluwang. Pero tinignan ko siya ulit, ang ganda nga talaga niya, ang cute ng kulay, ang cute ng design. Kaso hindi kasya kay Baby Aina. At nung naglakad-lakad ulit kami, may nakita ko ditong short, ang cute. At may nakita rin akong pants na maraming flower ang design. Ang cute niya at saka bagay siya kay Aina kaya kinuha ko na rin siya. At yung asawa ko nagtitingin-tingin pa ng mga dress. Grabe, ang daming magagandang damit pero tinitingnan talaga namin kung ano yung bagay lang kay Baby Aina. At may nakita naman akong short, ang cute ng design kaya kinuha ko na rin, pink kasi yung kulay niya. At ito na yung last na bibilihin namin, yung shoes para kay Baby Aina. Sabi ng asawa ko ito daw cute ang design kaya pinasukat namin kay Baby Aina, kasya naman pala. Sabi ko sa asawa ko ito cute ang kulay, pasukat natin. Nung nasukat na, hindi pala siya fit sa paan ni Baby Aina, kaya tinanggal na lang namin. At yung asawa ko nakakita ng parang rainbow na kulay na shoes. Sabi ko, ang cute naman yan. Sabi ko, ito na lang kunin natin. At nung sinukat namin kay Baby Aina, kasya sa kanya. At saka bagay pa sa kanya. At ayan, magbabayad na yung asawa ko. Grabe, sabi ko sa asawa ko, ang daming laruan ni Baby Aina. At nung pagka-uwi namin, pinahiga ko muna si Baby Aina kasi medyo napagod siguro siya. At na-excite na akong magbukas ng mga toys ni Baby Aina. Ang ganda ng mga laruan na napili namin para kay Baby Aina. Grabe, thankful talaga ako sa asawa ko kasi napaka-supportive niyang asawa. At saka supportive siya sa mga gamit para kay Baby Aina kung ano yung mga kailangan. At sobrang bait at mapagmahal na asawa. Pero alam nyo, nung namimili kami ng mga gamit para kay Baby Aina, yung mga toy, yung sabay kayo mamimili ng toys para kay Baby Aina at saka mga damit, grabe, ang sarap sa feeling. Kasi hindi ko yan naranasan dun sa panganay kong anak. Nung nagbuntis kasi ako sa panganay ko, naghiwalay na kami nung tatay niya. Nagkakilala kasi kami sa Manila that time. Nung nagbuntis na ako at hiwalay na kami, umuwi ako ng Davao. Tapos nung umuwi ako ng Davao, wala akong pera. So after ko manganak, nagtrabaho ako, nagsumikap ako para matustusan ko yung pangangailangan ng anak ko. Grabe, ang dami kong pinagdaanan bago ko nakamit yung ganitong pamumuhay. Pangarap ko talaga noon makapunta ng Japan, kaya nakapunta ako sa Manila.
at doon nakipagsapalaran. Nag-training ako doon sa agency sa Manila para makapunta ng Japan. Mahigpit yung Japan noon kaya naisipan namin ng mga kagrupo kong dancer na mag-work na lang. Pero ang hirap din makapasok ng work sa Manila. Ang grabe din yung pinagdaanan namin. Freelance dancer kasi kami at saka meron kaming manager at sumasayaw kami sa mga hotel, restaurants at nagbaback up kami ng mga artista. Dati nakasali pa nga ako sa commercial sa TV. Nung nabuntis ako, akala ko hindi na ako makakapunta ng Japan at ang daming pumasok sa isip ko ano na mangyayari sa akin. Pero hindi pa rin ako pinabayaan ni God. Ang dami kong pinasok na trabaho noon, nagsumikap ako. Nung pagkapanganak ko, nung walang-wala talaga akong pera, hindi talaga pumasok sa isip ko yung mangutang. Kasi lagi kong iniisip, in case of emergency, dapat meron kang ipon. Kaya habang nagtatrabaho ako noon, ipon ako ng ipon, iniipon ko siya sa bangko. At yung mga kaibigan ko, pag nag-chat, may mga opportunity sa Manila, pupunta agad ako. Minsan pa nga, na-scam pa ako. Pero okay lang yan, part of life yan. Ang dami ko nga natutunan sa buhay. Kung hindi mo itry, walang mangyayari. Parang sugal yan eh. Suko na sana ako kasi grabe ang hirap ng buhay noon. Pero hindi pa rin ako pinabayaan ni God. Kaya pag may hirap, may ginhawa. Iba pala yung plan ni God sa atin, kaya huwag tayong susuko sa laban ng buhay. Ayan, bibihisa na namin si Aina. Ito pala yung BCG dito sa Japan. Hanggang dito na lang. Thank you for watching and thank you na rin sa pakikinig ng story ko. And sa next vlog ko, ipapakita ko po sa inyo yung pupuntahan namin. Bye! Arigato gozaimasu!